Ang multo ng Hindenburg. Noong Mayo 6, 1937, naganap ang isa sa mga pinakakilalang trahedya sa kasaysayan, ang pagsabog ng Hindenburg. Ang higanteng Zeppelin na puno ng pag-asa at pangarap ay naglakbay mula sa Germany patungong New Jersey, USA. Ngunit ang pagsalubong ng kalamidad ay nag-iwan ng isang kwentong patuloy na kinatatakutan. Sa pagsapit ng dapit hapon, habang naghahanda ang Hindenburg na lumapag sa Lakehurst Naval Air Station, bigla na lamang itong sumabog. Ang malaapoy na bola ay lumamon sa sasakyang panghimpapawid at ang mga sigaw ng mga sakay ay naghalo sa ugong ng apoy. Ang mga saksi sa lupa ay napuno ng takot at pangamba habang pinapanood ang pagbagsak ng higanteng Zeppelin sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ngunit may mga kwento mula sa mga saksi na higit pa sa nakikita ng mata. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Isang mekaniko na nagtatrabaho malapit sa lugar ng insidente ang nagbahagi ng kakaibang karanasan. Ayon sa kanya, bago pa man bumagsak ang Hindenburg, nakarinig siya ng mga bulong at kaluskos na tila ba nanggagaling mula sa hangin. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang mga hugis ng mga tao sa kalangitan, mga anino na naglalakad sa ere. Ang mga mukha ng mga ito ay puno ng takot at kalungkutan. Matapos ang trahedya, maraming nakaligtas ang nagsabi ng kanilang karanasan sa loob ng nasusunog na Zeppelin. Isa sa kanila ay si Emma, isang batang babae na walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng Hindenburg, naramdaman niya ang biglaang paglamig ng hangin. Sa kanyang pagtingin sa paligid, nakita niya ang mga aninong naglalakad, mga multong tila ba nawawala sa direksyon. Sa kanyang pagtakbo papalayo, narinig niya ang mga bulong na nagmumula sa dingding, mga boses na nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Nang siya ay makarating sa isang silid, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng apoy, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa isang iglap, naglaho ang lalaki at naiwan si Emma na nanginginig sa takot. May mga kwento pa ng mga nakaligtas na nagsabing habang sila'y lumalabas sa nagliliyab na Zeppelin, nakita nila ang mga multo ng kanilang mga kasamahan. Ang mga multong ito ay tila ba naglalakad sa ere, hindi alam kung saan tutungo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghihinagpis at kalungkutan, mga kaluluwang tila ba hindi matahimik. Hanggang ngayon, ang lugar ng insidente sa Lakehurst ay sinasabing pinamumugaran ng mga multo ng Hindenburg. Sa kalagitnaan ng gabi, may mga nakakarinig ng mga sigaw at iyak mula sa lugar. Ang mga boses na ito ay tila ba nagmumula sa mga kaluluwang hindi pa rin matahimik, naghahanap ng kasagutan sa kanilang biglaang pagkamatay. May mga saksi rin na nagsasabing nakakakita sila ng mga hugis ng tao sa kalangitan sa gabi, mga aninong naglalakad sa ere na tila ba hindi alam ang kanilang patutunguhan. Ang mga mukha ng mga ito ay puno ng takot at pangamba, mga kaluluwang naghahanap ng hustisya at kapayapaan. Ang trahedya ng Hindenburg ay hindi lamang kwento ng isang malagim na aksidente, kundi kwento ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Ang mga multo ng Hindenburg ay patuloy na naglalakad sa lugar ng insidente, naghahanap ng kasagutan at kapayapaan sa kanilang walang hanggang paglalakbay. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin ng manipis na pagitan ng buhay at kamatayan, at ng mga kaluluwang hindi pa rin makatawid sa kabilang buhay. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.